What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Butatang-butata itong si Katapang, no? Dahil sa underperformance ito pagdating sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng bilibid. Paano ba naman kasi mga kababayan, naging maluwag no ang pamumuno nitong si Katapang. Di kamukha ni Bantag noon na talagang strikto at takot na takot maglabas-masok ang mga drug lords. Pero ngayon mga kababayan, ayan, nakalalayang gumagalaw ang mga pugante no? At nagsusupply pa ng droga sa anumang lupalop ng bansang Pilipinas. Mantakin nyo yun mga kababayan, ang Bilibid ang #1 supplier ng droga sa bansa. Grabe naman yan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman hindi maiwasan sabihin ng taong bayan na kaya ganyan ngayong katalamak, no? Dahil may mga protektor sila na nauupo ngayon sa loob ng Malacanang na hindi natin alam baka nasa Kongreso, Senado o sino pa man yan, no? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ang tagal nyo nang pinagyayabang ng amo mong si Boying na mahihinto na ang droga dyan sa Bilibid. Isa nga yan sa rason na ipinagmamalaki nyo dahil gaya kayo nagalit kay dating DG Bantag. Pero excuse me po, nilinis po ni Bantag ang droga dyan. Nilalabas niya sa media. Kayo, nagmalaki lang kayo. Then after a few months, after a year, eto. Administrasyon mismo ni Marcos ang nagsasabi, laganap ang trade ng droga dyan sa loob ng Bilibid. Anong ginagawa mo, Katapang? Di ba? Nagkalat na naman kayo. Ano yung sinasabi nyo noon? Nasusugpuin nyo droga. Ako nagtatanong lang, Katapang, wala naman tayong, hindi kita pwedeng pagbintangan, hindi kita hinuhusgahan dahil ako naman ay hindi hukuman. Pero yung sinasabi mong salita ay hindi tumutugma sa nangyari. Ang tagal na nun, sabi mo, susugpuin nyo. And until now, laganap. Isa daw yung lugar na yan, di umano, kung saan napakalaki ang trade o palitan ng droga. Sabi, after reports that the bulk of the drug trade is still sourced from the new Bilibid prison. Isipin mo, kalat ang droga dyan sa lugar mo, Katapang. Anong palusot na naman gagawin mo? Babalikan mo na naman si Bantag. Ibibintang mo na naman kay Bantag. Di ba? Ayusin nyo. Ang dami mo ng kapal, ang dami ng kapalpakan nito si Katapang hanggang ngayon hindi pa nagre-resign. Ang nakakapagtaka rito, bakit kinakanlong ni Boying? Ang dami ng kapalpakan nitong si Katapang Correct. Bakit to si Boying? Hindi pa rin kinakastigo to si Katapang. Bakit hindi pa rin niya pinapalitan to? Palitan mo na yan. Kung wala nang silbi, hindi na nagbibigay ng performance unless kasabwat ka ni Katapang. Hindi po ako nagbibintang. Nakasabwat kayo sa droga. Kasabwat ka dahil sa maling pamamalakad dyan sa Bucor. Nagtatakipan kayo ng mga kapalpakan nyo sa nangyayari dyan sa Bucor. Ang tagal-tagal ng issue niyan Hindi na nga namin tinatapik yan Kayo na nga, nanahimik na nga lang kami Kaya lang bumalik yan hindi kami nagbalik, GMA mismo. Sa GMA po yan. Bakit nanggaganyan? Pagka Boying, hindi mo pa rin tinanggal yan si Katapang. Ewan ko anong meron. Anong nakita mo kay Katapang sa daming tao sa Pilipinas? Ang dami ng palpak niya, ba't hindi mo matanggal-tanggal? Anong meron? Ako'y nagtatanong lang naman. Anong meron kay Katapang? Hindi sa pinagbibintangan kita, pakisagot. Anong meron kay Katapang at hindi mo mapaltan-paltan? Boying. Kasabwat ka ba? Again, hindi pagbibintang yan. Kasabwat kang parehas kayong palpak kaya hindi mo matanggal yung isang palpak. Kasi maisisisi sa'yo ang kapalpakan. Dahil wala ka rin kwentang leader gaya ni Katapang. Nagtatanong lang naman. Kung kasabwat ka sa kapalpakan, Boying. Antayin natin kung may gagawin. Pambihira, preso. Napakahigpit dyan bago ka makapasok dyan. Diba? Bago ka makapasok dyan, grabe kapkapan dyan. Tapos may bentahan ng droga. Ano yun? Diba? May nalalagyan dyang gwardya. Or, tatamad-tamad yung mga gwardya mo dyan. In any case, palpa kayo.
It's either kasabwat kayo or hindi nyo ginagawa ng tama yung trabaho ninyo. Saan ka naman nakakita? Bucor, laganap ang droga. Tropa kayo ni Dilima. Pambihira kayo. Magkakamag-anak ba kayo ni Dilima? Nagtatanong lang kasi yan ang di ba? Yan nga ang naging kaso. Yan ang nga sinabi ni PRRD, yan si Dilima. Ay a queen of drag queen. Ba't napawalang sala, di tanggapin natin. Pero marami talagang nagsasabi nung panahon ni Dilima, kalat dyan ng droga. Eto na naman tayo. Magkakamag-anak ba kayo dyan? Ay nako. Sige, next tayo. Eto naman, pag-usapan natin. Pambihira, Mga pulis naman, inimbestigahan patungkol sa drug war ni PRRD. Pati yung mga pulis ay biktima rin daw ng war on drugs ng Duterte administration. Kapwa pulis pa raw nila ang nagtanim sa kanila ng illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Lumantad sa pagdinig ng Ito mga quadcom na to, para sa akin talaga napaka-ipokrito. Lahat na lang ng patungkol sa ikasasama ng Duterte, inimbitahan nyo dyan. Bakit hindi kayo mag-imbita? Tanong lang naman quadcom, pakisagot. Kahit sa mga manunood dito, sa mga bashers na manunood dito, pakisagot nyo rin. Bakit hindi nyo naman subukan mag-imbita nung mga nabiktima naman ng mga adik? Hindi ko maintindihan ba't talaga nyo pinagtatanggol ang Tama. mga adik. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno na mahal ang mga adik. Hindi na kayo patas eh. Sana imbitahan nyo yung mga ni-rape ng adik, napatay ng mga adik, ninakawan ng mga adik. House Committee on Public Order and Safety ang dalawang pulis na nagpakilalang biktima ng Duterte drug war. Sina Marco Almario ng Zambales Provincial Police at Sunny Reyes ng Quezon City Police. Giit nila, tinaniman sila ng illegal na droga at baril ng mga kabaro nila kaya sila Ito muna, kakaplastic nyo. Ano bigla silang naging concern sa mga pulis? Ha? Itong quadcom na ito, ako, payo ko lang sa social media. Gawin po nating patuloy ang pangangalampag dito sa quadcom. Kasi nakikinig po yan eh. I'm sure nakikinig yan. Si Abante nga napaamin eh. Pati yung English na binabanata ng social media, nagalit siya, di ba? Ibig sabihin nakikinig to. Kinancel nila yung unang hearing ni PRRD. Nung nagalit ang social media, nag-alsa, nagalit ang mga pro-Duterte, tinuloy nila yung hearing. Ngayon, nakita nila, napansin nyo ba, yung hearing, nakita nila, minahal ng taong bayan, si PRRD, bukod sa drug war, dahil kinakampihan ni PRRD yung mga tamang pulis. Tamang pulis kinampihan ni PRRD. Kaya naman itong mga to, sumisip-sip naman ngayon sa pulis. Kasi nakikita nila na talaga, ako marami akong kilalang pulis, hindi ko na lang papangalanan. Matitinong pulis. Alam mo, sabihin ko sa inyo, ito hindi dahil sa gusto ko si PRRD Gusto talaga nila si PRRD. Gusto ng mga pulis si PRRD. Kaya itong quadcom na ito, nagpapakitang gilas para naman mabola nila itong mga pulis din. Hindi nyo makukuha sa ganyan yung mga yan. sinibak sa pwesto. 2016 nang arestuhin si Almario sa Zambales. Sino ang maresto sa'yo? Yung chief of police ko po, yung po, tinaniman po niya ako ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. Kalaunan, binasura ng korte ang criminal case laban sa kanya. 2017 naman ang arestuhin si Reyes sa lamin ng kapitbahay sa Quezon City. Pero pagdating ko namin sa police station level ng Quezon City, Baka mamaya pag sinaliksik na naman yung mga pulis na yun, daming kaso. Alam mo kaliwat kanan na yung mga resource person nyo dyan na binabanatan ng Duterte. Yung kamakailan lang, yung isa nahatulan ng korte. Guilty sa droga. Guilty sa drug trade. Diba? Breaking news po yan. Antayin natin mag-develop. Baka mamaya, yung mga yan, may mga kaso rin sa droga yan. Kasi pangit, sablay ang mga credibility ng mga witnesses nyo. Pero to balance the story, mamaya ikakwento ko po. May magandang sagot po. Sa wakas, yung kanilang spokesperson, spokesperson ng mga pulis, may magandang sagot. kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami. Nakulong din daw pati ang mga anak ni Reyes. Ang masakit po nga po yan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Baka adik. Nagtatanong tayo. Baka galit kayo kay PRRD dahil adik ka, na-adik yung anak mo. Kaya nadali. Nagtatanong lang naman. Di ba? Kasi Correct.
Hindi, huwag kayong nagagalit doon sa mga humuhuli. Kung wala namang ginagawang masama, bakit naman titirada ng war on drugs campaign ni Tatay Digong yung anak mo? Di ba mga kababayan, common sense na lang yon. Ibig sabihin, nasa drug list. Ganon kasimple yun. Nasuspect sa pagpapalaganap ng pinagbabawal na gamot. Or doon sa mga nakapatay na kamag-anak ninyo dahil nag-addict tapos pumalag. Anong gusto nyong mamatay? Yung pulis. Kaya nagtatanong ako, addict ba kayo, sir? Apat po kami nakulong na mag-ama. Sa ngayon, dismissed ng kasong administratibo ni Reyes. Aminado naman ng PNP na hindi sapat ang legal assistance nila sa kanilang mga Yan si Torre, oh. Hindi sapat ang ano. Ulitin natin yan mamaya. But gusto kong bagitin, sa isang video po, binanggit ni Fajardo na i-deny niya na merong, if I'm not mistaken, yung quota system. Diba? Na meron silang, dapat ganito ganito dapat ang mahuli yung pulis at merong bigayan. Okay? So dininay po yan ni Fajardo. Meron din siya, sa wakas meron ka ring magandang sinabi. Okay? Ang pagkakasabi niya sa aking pagkakaalala ay hindi niya raw alam kung ito'y nangyayari sa iba. Pero as far as she is concerned, wala siyang nakitang patungkol doon sa quota system. Kasi po yung quota system, yung parang ibinibintang nila kay PRRD. May quota sila na para ngayon, pagka hindi nila makukuha yung quota, kailangan pumatay na sila ng pulis o kailangan pumatay sila ng adik o kailangan manghuli sila kahit hindi naman totoong adik o hindi naman totoong naglaban. Yan po ang ginagamit nilang paninira na fake news sa mga Duterte. Pero si Fajardo, dininay yun. No, hindi ko lang maalala exact statement niya, pero in short, walang ganon. Walang bigayan, walang quota system. Di, alam mo, napahiya sila dun. Oh, tinanong sila, napahiya. Paano nyo ngayon ipagtatanggol yan? Yeah? Kasi pagka may ganyang sinabing maganda sa Duterte, tatago na lang nila, hindi nila kakalkalin. Ang gusto nilang kinakalkal, yung pangit. sa kanilang mga kasamahan. Dahil dyan, isinusulong ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers na dagdagan ng 200 million pesos na pondo ang PNP. Naks naman si Barbers. Biglang naging concern sa droga. Ang linis nito si Barbers, no? Hindi ko siya pinagbibintangan, ha? Hindi, ang linis nito si Barbers, no? Kasi concerned siya sa pulis, pinadadagdagan pa, no? Ngayon, bigla kayong nambobola sa pulis. Bigla nyo nililigawan ng mga pulis. Ninervyos kayo. Ha? Samantalang, yung kanilang pensyon ay naapektuhan. Pinagbabayad nyo pa sila sa contribution sa pensyon. Samantalang si PRRD tinaas ang sahod ng mga yan. Tama o tama-tama. Hindi lang itinaas, dinoble pa. Tapos ngayong administrasyon ngayon, sinisingil pa ng contribution sa kanilang pensyon. Tapos ngayon, dadagdagan nyo sila. Nambobola kayo, ha? Inuuto nyo yung mga pulis, ha? Kayo talaga. Ikaw, Barbers, ha? Parang laban bawi ka. Balita ko dati, maka-Duterte ka. Ngayon, di umano, ha? Maka-Duterte ka. Ngayon, di umano, naatasan kang bakbakan ng Duterte. Di umano. Ikaw, laban bawi ka. Anong meron? Baka may kinakatakutan kang kaso? Hindi kita pinagbibintangan. O meron kang kinakatakutan kaso ng iyong mga kamag-anak? Hindi. Nagtatanong lang po, ha? Para sa kanilang legal assistance. Para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. Nagbabalita Yun nga yung sinasabi ni PRRD, inulit mo lang, Barbers, Nagkukwentong barbero ka na naman, Barbers. Kaya nga sinusuportahan ni PRRD yung pulis. Inulit mo, ginagaya nyo. Ginagaya mo, Barbers, si PRRD. Kaya nga sabi niya, basta gawin nyo yung trabaho ninyo. Sagot ko kayo, ako mananagot. Para hindi matakot yung pulis. Yan din sinasabi mo, Para hindi matakot ang mga pulis dahil ang kalaban niya, mga drug lords. Pambira. Ano ka ba talaga? Hindi ko maintindihan, Duterte ka ba o kampi ka kay Tamba? Sumasayaw ka na naman. Sayaw ka nga ng apati-pati. Apati. Ang gagaling nyo, mga quad ko, magsisayaw. Sa dalawang ilog, mga ano kayo. Wag po kakalimutan, ha. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo and paki-like and i-share nyo po itong video na ito. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. May programa po ang Banateros sa nangungunang mainstream media na hindi duwag at hindi nababayaran at hindi kumakampi sa mga abusado. Yan lang ang SMNI. May programa po ang Banateros dyan. Monday to Friday, 8 p.m. Maraming salamat.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Tungkol sa isang saksi or resource person ng Quadcom, bago lang hinatulan ng korte na guilty sa isang mabigat na kasalanan. Ito, post ni Sir Jay Sonsa, posted 35 minutes ago. Basahin na to ha. Guilty. Saksi resource person ng Quadcom ay pulburon smuggler pala. Siyab-siyab. Kenneth Dong, inaanak sa kasal at campaign funder ni Risa Hontiveros kasama. Hinatulan ng Regional Trial Court of Manila Branch 46 si Customs Fixer Mark Ruben Taguba at dalawang iba pa kaugnay sa pagpupuslit ng siyab-siyab or pulburon noong 2017. Si Taguba ay ginawa pang saksi resource person ng Quadcom upang siraan si dating Pangulong Rodrigo R. Duterte, Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio, husband of Vice President Sara. Okay, so nailagay din dito yung court order. Kung mabasa ko, malilit yung ano. So, basahin ko. Yung court order. Whereas, premises considered, judgment is hereby rendered. Finding accused, Mark Ruben G. Tabuga, the second, Erlen May Tatad, and Dong Ye Xian, aka Kenneth Dong, guilty beyond reasonable doubt for violation of Section 4 Republic Act number 9185. Yun na, yung batas. And are hereby sentenced to suffer the penalty of life imprisonment. They are likewise directed to pay a fine of 500,000 pesos. The case against yung may na-quit, so ordered, promulgated in open court on November 18, 2024, Manila, Philippines. Bago lang. Kahapon. So, ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Trademark po ng Quadcom, ang mga witnesses nila ay ito. Bago lang ito na-convict. Sino yung unang na-convict? Yung si Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Convicted din siya ng smuggling ng siyab-siyab o pulburon. Life imprisonment. Nakakulong ngayon. Yon si Jimmy Guban. So, pangalawa ito ngayon, si Mark Taguba, bago lang na-sentence yan, smuggler din ng siyab-siyab. Grabe. Sino pa yung si Kerwin Espinosa, nakasuhan nung una, biglang na-acquit yung mga ano niya. But alam ng taong bayan kung ano ang record ni Kerwin Espinosa. Tatlo na yan. Sino pa yung mga, yung Colonel Asierto. Although hindi convicted ito, kailang natanggal sa serbisyo. Dismiss. Sino pa? So, ito yung mga testigo nila laban kay PRRT. Puros may mga questionable record. Kaya, ano ngayon, mga kagalang-galang na kongresista sa Quadcom, maligaya kayo na ang inyong resource person, pinapatestify nyo, may ganyan na mga conviction. Ano ba? Okay. Ito, may post din si Sir Jason sa 1 hour ago. The Voice from Surigao. A young dreamer speaks. Merong taga Surigao na sumulat open letter address kay Congressman Robert H. Barbers. Sabi niya, after watching, may pangalan Thames Gordonas, taga Surigao City. Okay. Ito ang kanyang open letter. After watching this Quadcom hearing as a Surigaonon, a taxpayer, and a Filipino citizen, I will convince my family, friends, and relatives to reject anyone connected to Barbers as our next representative in Congress. Nako, mabigat ito. Growing up surrounded by Barbers supporters, I feel ashamed and disgusted by the hypocrisy and double standards displayed during the hearing. When former PRRD spoke out,
Many criticized even the way he spoke. Yet, special treatment was given to Trillanes, De Lima, and other resource speakers who were afforded almost unlimited time without interruption. While I agree that the previous administration's war on Polvoron was not perfect and had its irregularities, the courts have already prosecuted police authorities involved in illegal activities during the war. And if I'm not mistaken, some cases are still ongoing. Meanwhile, the majority of Filipinos, especially Sorigaonons, are suffering from high food and grocery prices, employment problems, disgustingly low wages, and even the effects of calamities. Is this what we get from our elected officials? Congressman Barbers, did you even bother to make a sense and ask your constituents about the suffering of Sorigaonons? And now, here we go again with shab-shab and criminality in our province. My uncle and many of my relatives are your trusted allies. Grabe no, talagang dikit pala kay Barbers ito. Did you even bother to ask them what are problems Sorigaonon facing today? You are only seen and visible when you need help during elections. You are tone deaf, out of touch with reality and the suffering of Sorigaonons in your district. Maybe because you're always in Manila, kissing Romualdez ass for your own benefit and favor. The Quadcom hearing is no longer in aid of legislation. It has become in aid of conviction, a political persecution, and a political witch hunt against the Dutertes. Congressman Ace, you appear to be following Speaker Romualdez's agenda and playlist, driven by greed and power, saying that the whole hearing is not politically motivated is an insult to the common sense and intellect as a Sorigaonon. As your supporter, this is long overdue to call you up. I'm sick and tired of growing up watching my uninformed family, friends, and relatives blindly voting for you while you fail to address the major issues Sorigaonon suffer from every day. You no longer represent me, and you don't represent the struggles and sufferings of ordinary Sorigaonons. I knew in the next election, hopefully, Sorigaonons will hold you accountable. And lastly, Kong Ace Barbers, you care to invite and give time to the families of alleged criminals and shab-shab users who were killed during the war. Would you also care to invite the families of victims who were killed and by the shab-shab user in Surigao and the rest of the country? Ito na, Thames Gordonas, Surigao City. Ang tapang naman nitong taga Surigao na ito na sumulat open letter sa kanilang congressman. Dating supporter. So, yun na. Convicted smuggler ng shab-shab yung mga witness ng Quadcom. So, ano ngayon ang masasabi nila? Happy sila o nakakaya? At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.